Shalom. Shalom mga kapatid, mga kababayan. Sa ang pinagpalang araw ng Lunes sa ating lahat. So, narito na naman tayo ngayon sa ating Preaching in the Wilderness series, kung saan binabasa natin ang Ebanghelyo ng Panginoon na binabasa sa lahat ng mga Katolikong simbahan. Okay, matagal-tagal din na hindi tayo nakapag-live dito sa TikTok sapagkat we're too busy this present days, mga kapatid. At Sabado nga at saka kahapon ay ang Pitsa Ono ay pinagdiriwang natin ang kapiyastahan ng lahat ng mga banal, mga santo. At kahapon ay ginugunita naman natin ang araw ng mga mahal natin sa buhay, ang ating mga yumao. So ayan. At ngayon, Lunes, nawa sa malusog tayong pangatawan, ligtas tayo sa pag-iingat, gabay at patnubay ng ating Panginoon. At inaangkin natin ang kanyang mga salita doon sa 2 Corinthians chapter 10 verses 4 to 5. That the weapon of our warfare are not of flesh, but are enormously capable of destroying fortresses. We destroy arguments and every pretension, raising itself against the knowledge of God, taking every thought captive in obedience to Christ. Yung background natin ay ang simbahan doon sa Regina Rica, sa Sampaloc, Tanay Rizal. Yan mga kapatid. Naandun kami noong last Friday. So, our gospel of today is taken from the gospel according to St. Luke chapter 14, verses 12 to 14. Glory to you, Lord. Then he said to the host who invited him, "When you hold a lunch or a dinner, do not invite your friends or your brothers or your relatives or your wealthy neighbors, in case they may invite you back and you have repayment. Rather, when you hold a banquet, invite the poor, the crippled, the lame, the blind. Blessed indeed will you be because of their inability to repay you, for you will be repaid at the resurrection of the righteous." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Ayan. Binabati rin pala natin yung mga sumusuporta sa atin sa Facebook. Si Ate Abby ulit. Ate Abby. Si Ate Tess dito. At yung asawa ni Kuya Resty. Okay, Kuya Resty. Kamusta? Sana gumaling niyang magiging surgery mo. So, ang gospel ngayon ay after natin ipagdiriwang yung lahat ng mga santo, then after natin gunitain ang mga araw ng ating mga yumao, ay nandito na kagad tayo sa Ebanghelyo kung saan ay ipinapakita yung patungkol sa pagmamalasakit sa mga aba. Kung titingnan natin mga kapatid sa maraming parte ng Biblia, na wala nang inaasahan kundi ang Diyos. Makikita naman natin yan doon sa the Beatitude, doon sa Matthew chapter 5 verse 1 to 12, diba? So, at makikita din natin dito na sinasabi sa Ebanghelyo, na sinasabi ng Panginoon na kung kayo ay magkaroon ng okasyon or mag-hold ng banquet, ay ang mas mainam na anyayahan natin ang ating mga tao na mga mahihirap, mga walang kakayanan. Ito sabi nila, mga bulag, mga crippled, mga aba, mga mahirap.
sapagkat ang mga ito ay walang kakayanan na maggaganti sa iyo, walang kakayanan to invite you back. Unlike yung mga mayayaman or yung kaibigan mo, since na may kakayanan sila, they can invite you back. Pero itong mga tao na ito ay wala silang kakayanan to invite you back. So, at sabi dito, itong last part, blessed indeed will you be because of their inability to repay you, for you will be repaid at the resurrection of the righteous. So alam naman natin, lalo na kapag ang mga mga taong mahihirap ay wala nang inaasa ng Diyos, kundi ay ang sasabihin lamang nila sa iyo after you had invited them, ang sasabihin lamang ng mga tao na yun sa iyo, walang kakayanan magbayad is, may God bless you. Salamat. Yun lang, di ba? May God bless you. Isa nga dati sa narinig ko na pangangaral ni Brother Mike Bilarde, yung servant leader ng Catholic Charismatic na El Shaddai, sabi niya, kapag ang isang tao nagpapasalamat sa Diyos dahilan sa iyo ay unang-una ay aalamin ng Panginoon bakit nagpasalamat ang tao ito. So, kung laman niya na nagpasalamat yung tao na yun sa kanya, dahilan sa iyo, ay sabi niya, tiyak na pagpapalain ka ng Panginoon. At makikita naman natin dito, sabi dito, blessed indeed will you be, this is verse 14, because of their inability to repay you, for you will be repaid at the resurrection of the righteous. So, yun yung pinaka-importante mga kapatid. Hindi yung ang asamin natin, hindi yung magantihan tayo ng ating kapwa. Hindi ang iaasahan natin, hindi yung papuri ng ating kapwa dahil sa inimbitam sila ang masarap ng pagkain, nakakabusog, ang saya-saya. Pero ang masigit natin na pahalagan na appreciation or commendation is dapat yung galing sa Panginoon. Di ba? So, kung babasahin natin, di ba, kahit sa Matthew chapter 25, di ba, yung mga parable na yung mga entrusted servant, makikita natin doon na sinasabi ng Panginoon nung nagkaroon na ng pagsusulit, di ba, nung nagkaroon na ng accountability, accounting check. Ano sabi ng Panginoon doon sa mga gumawa ng kanilang dapat gawin? Di ba? Yung commendation ng Panginoon, yun yung i-expect natin mga kapatid. Hindi yung commendation ng tao. So dito, blessed indeed will you be because of their inability to repay you, for you will be repaid at the resurrection of the righteous. So ito yung ating sana asamin mga kapatid. Yung ganti ng ating Panginoon, hindi yung ganti or yung appreciation ng ating kapwa. Yung kwento nga na lagi kong inuulit-ulit, yung isang bata na nung nag-perform siya sa isang orchestra, ay napakagaling na bata, siya ay bata pa, maliit pa. Noong nag-perform ba at the end of his performance, ay nag-standing ovation yung mga tao, nagpalakpakan yung mga tao. Ay Brother George Sabay. Nagpalakpakan yung mga tao, mga kapatid. But the kid never stand and recognize the people. Pero nung lumapit sa kanya yung kanyang maestro at tinapik siya sa balikat, sabi niya, good. Sabi niya, magaling. Good performance. Congratulations. Sabi ng kanyang maestro. Saka pa lamang tumayo ang bata at na-recognize yung
appreciation ng mga tao. Kasi sana na ganun dapat tayo mga kapatid, na we are much concerned with what our Master will say to us, not what other people will say to us, mga kapatid. Kasi may tendency tayo kuminsan na gusto nating i-please, gusto nating matwa sa atin yung tao. Pero ang higit na mas importante is matuwa sa atin ang Diyos, matuwa sa atin ang ating Panginoon, mga kapatid. Hindi dapat yung asamin natin na ang tao yung ating i-please. Kumbaga sa i-please natin siya, ang mga tao. Kundi primarily, dapat ang i-please natin ang Diyos, mga kapatid. So, kapag gumagawa ka ng kabutihan sa mga taong wala ng kakayanan na magumanti sa iyo, God will repay you back, mga kapatid. God will repay us back in the resurrection of the righteous. At alam naman natin yan, palagi din natin inuulit-ulit na kahit yung sinishare natin palagi kung balikan natin yung Matthew 25, di ba? 31 to 46 ang haba po niyan. Pero kung titingnan natin doon, na ang mga taong matuwid, nang gumagawa sila ng mabuti sa mga taong aba, yung mga nagugutom, yung walang madamit, walang mga matirahan, mga nakulong, mga nagkasakit, nung ginawa nila ng kabutihan, hindi nila alam na kinalugdan pala ng Panginoon yun. Kaya nga, kung babasahin natin yung Matthew 25, 31 to 46, ang sabi ng Panginoon doon nung ipaghiwa-hiwalayin na niya yung tao, katulad ng paghiwa-hiwalay ng pastol sa mga tupa at kambing, sinabi niya sa kanan, sabi niya, halika kayo mga pinagpala ng aking Ama, at manahin ninyo ang kaharian ng langit na inihanda na sa inyo mula pa man noong una. Sapagkat ako'y nagutom, ako'y inyong pinakain. Ako'y nauuhaw, ako'y inyong pinainom. Ako'y walang madamit, ako't inyong pinakamtan. Nung ako'y nagkasakit, inyo akong dinalaw. Nung ako'y nakulong, ako'y inyong pinuntahan. Nagtaka yung mga matuwid, sabi nila, saan Panginoon? Saan ka namin nakita na naggutom, na walang makain, walang madamit, o wala nakulong, nagkasakit? Ang sagot ng Panginoon sa kanila, ang sabi ng Panginoon, anumang ginawa ninyo sa mga maliit na ito ay siyang ginawa ninyo sa akin. You see, whatever you do to the least of my brethren, you do it unto me, mga kapatid. Yan, basahin po natin yung Matthew 25, 31 to 46. At yan ay makikita din natin doon sa yung the parable of the Good Samaritan, di ba? It is a very famous na parable sa buong Biblia, mga kapatid. I think, isa sa mga kilala yan, isa sa mga parable of the prodigal son, yan, the lost coin, and then yung parable ng Good Samaritan, mga kapatid, ay isa yan sa may pinaka-famous na parable. Okay. Doon makikita natin sa Luke chapter 10, verse 25 to 37. Na kung titingnan natin doon sa parable na yun, mga kapatid, doon sa the Good Samaritan parable, makikita natin doon sa yung Good Samaritan. Ang sinabi niya, binayaran niya dinala niya doon sa inyo, binugbog, dinakawan at halos patay na. Ginamot ang sugat, and then after that ay
ginabot ang sugat. After that ay nagbigay siya ng bayad doon sa nag-alaga doon sa may sakit. Ano sabi niya? Sabi niya, alagaan mo at sa pagbalik ko, kung ano man ang kulang, kung ano man yung kulang, sabi niya, ay babayaran ko. You see? Kung ano man ang kulang, babayaran ko, sabi niya. At yan yung gagawin ng Panginoon. Yan yung sinasabi ng Ebanghelyo ngayon, mga kapatid. Sa Luke chapter 12 na yun. Na ang sinasabi rito, na hindi ka man magantihan ng dito sa Luke chapter 14, ng mga aba, gagantihan ka ng Panginoon. There is reward on the day, mga kapatid. At primarily na reward is, of course, our life eternal. Ang buhay na walang hanggan, to be with God forever. At makikita natin dito sa verse, yung balikan na, Luke 14, verse Luke 12, 42 to 45. Okay. Luke 14, 12 to 14. Blessed indeed will you be because of their inability to repay, for you will be repaid at the resurrection of the righteous. So we will be rewarded. We will be repaid at the resurrection of the righteous. At yung lagi natin yung ulit-ulit sa 2 Corinthians 5, we will be rewarded. We will be accounted, mga kapatid. Okay? So yun yung essence ng pag-imbita sa banquet natin or sa mga walang kakayanan. Because hindi nila kakayanan magganti sa iyo is ang Diyos ang gaganti. Diba? Ang Diyos ang gaganti para sa in their behalf for you. Okay? Yun nga ang sabi natin na we are supposed to look not after the appreciation, the commendation of the people, pero dapat mas after tayo doon sa kung ano yung sasabihin sa atin ng Panginoon, mga kapatid. Diba? Kasi kung minsan yung lalo na natural sa context nitong ng panahon ng Panginoon ng Panginoon, doon sa context ng Panginoon sa panahon nitong mga tao na ito, ay nagiging, of course, kahit sa atin, nagiging parang ugali na payabangan eh. Di ba, payabangan, piyesta. I invite you, you will invite me. Di ba? Nagiging parang payabangan ang context, ang situation nito. Pero, sabi ng Panginoon, kung tayo ay magpiging, ay gawin natin para sa mga tao na walang kakayanan para mag-invite din sa atin. Kaya nga, marami na rin tayo mga babayan, marami na atin ngayon na marami na atin pag birthday, doon sila nagsa-celebrate ng birthday nila sa mga home for the aged. Alam mo, dyan sa Camillian, dyan sa Antipolo, meron dyan mga kapatid, home for the aged. Or di kaya nag-charity sila. Sinusuportahan nila yung missionaries of charity.
kanila namin sa Pares Renewal Experience, yung mga nag-graduate ng PREX. Ang ginagawa namin ay mayroong ministry dito sa parokya namin na pinapatakbo ng mga youth, yung tinatawag na discipleship. Hindi yung discipleship na yung disciple, pero yung ship is yung tupa, SHEEP, discipleships ministry. Pinapatakbo ng mga youth ministry sa amin. So kami, yung ginagawa namin, instead na sa December, pagdating ng December, mga kapatid, ay magka-Christmas party kami for us, para mabusog kami. Yung ginagawa namin ay naglilikom kami ng mga, nagsusulisit kami or naglilikom kami ng fund from among our groups, from among our ranks, then ibili namin ng mga pagkain. Last time, Jollibee. Kaso kinuha namin. Halos nakadalawang taon na kami. Hindi ko lang alam kung the same pa rin ngayong taon. Na instead kami yung magki-Christmas party, kami yung sumaya, ayun yung ginawa namin, mga kapatid. So, yun yung sinasabi ngayon, mga kapatid. Pinapaalalahanan tayo that because of those inabilities ng mga tao to pay you back or to invite you back with their dinner or banquet, God will repay us for this. God will repay us for that act of kindness of inviting them sa ating mga party, mga kapatid. Hindi man sila makaganti sa atin, ngunit yun nga, ang pagpapasalamat nila at pagpupuri sa Panginoon ay magiging, yun yung magiging reason na in their behalf, God will reward us. God will repay for us. Mga kapatid. Of course, mga kapatid, we're supposed na para tayong mag-crave din or mag-expect din na ganun. Kundi gawin na natin sapagkat yun yung nais ng Panginoon. Hindi lang doon para mag-after tayo ng reward, mga kapatid. Yung ginagawa na natin ito dahilan sa we are not after the reward. Kasi sabi ko nga natin palagi that everything that we have, everything na meron tayo comes from God. Kung ano man yung ginagawa nating kabutihan or ano man yung ginagawa nating mabuti, mga kapatid, is because na-recognize natin that everything that we have comes from God, mga kapatid. At yun yung lagi nating inuulit-ulit doon sa 1 Chronicle chapter 29 verse 14 na sinasabi doon sa prayer ni David, sino kami at ang bayang ito na masaganang nagbibigay sa iyo, sapagat ang lahat ng ito na meron kami ay nagmula lamang sa iyo at ibinabalik lamang natin, mga kapatid. So yung ginagawa natin, yung pagtulong natin sa ating kapwa, especially ngayong panahon ng Disyembre, pagtulong natin sa ating kapwa is because we are recognizing everything comes from God. At the same time, na-recognize din natin na sa pagtulong natin sa ating kapwa, na kinikilala din natin na noong tayo nangangailangan ng tulong, ay tinulungan din tayo ng Panginoon. Amen? Tinulungan din tayo ng Panginoon. So therefore, it is also proper na tumulong din kasi nung panahon na wala tayo, tinulungan din tayo. Di ba, mga kapatid? So, maybe that is by now, mga kapatid. Siguro ang verse sa Bible na iwanan ko, katulad itong verse, Luke chapter 12, Luke chapter 14, verses 14, sabi niya, blessed indeed will you be because of their inability to repay you.
For you will be repaid at the resurrection of the righteous. At ang parallel nitong verse na ito na lagi ko ring inuulit-ulit, yun yung sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10. For we must all appear in the judgment seat of Christ, and we will receive recompense of what we did, whether good or evil, mga kapatid. So, maybe that is by now. Shalom, and may God bless us and keep us safe and sound sa araw na ito. Gabayan gawa tayo ng Panginoon, patnubayan, iligtas tayo sa lahat ng mga mabibigat na mga pagsubok at mga malulubang karamdaman. At pinagpipray ko rin nawa ibigay pagkaloob ng Panginoon this coming November 7 and 9. Iligtas ang lahat ng mga delegates ng dadalo sa National Convention ng Forest Renewal Experience sa Baguio City. Lahat ng mga delegates, lahat ng mga sasakyan natin, mga daanan natin, magiging maayos ang panahon, magiging ligtas ang lahat, magiging mga protected ang ating mga mahal sa buhay na iwan at mga riyarian. At hilang din, magiging maayos din at ligtas, magandang panahon sa lugar ng Baguio, mga kapatid, sa araw na yan. Shalom, mga kapatid. That is by now. Signing off, my dear brothers and sisters. God bless po sa lahat ng mga nag-tap ng screen or magiging yung dumaan man at saka yung mga nag-likes at yung mga supporter natin or yung nag-appreciate sa atin doon sa Facebook. Ang Diyos nawa ang magpala sa atin, mga kapatid.